tatlong tulak umano ng illegal na droga ang naaresto sa ikinasang buy-bust operation sa Dagupan City. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nasa kustodiya nga ng Dagupan City Police Station ang tatlong kalalakihan na kapwa street level individual matapos silang masakote sa anti-drug buy-bust operation ng PNP. Batay sa ulat ni OIC Police City Director Colonel Arnold Solomon, alas 4:45 ng madaling araw nagsagawa ng operasyon sa Barangay Pantal ang kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit kasama ang PDIG SO1 gamit ang marked money nakabili sa mga suspect ng tatlong plastic sachet na naglalaman na hinihinalang shabu na tumitimbang ng 7.5 grams at may street drug price na 51,000 pesos. Kaya agad silang inaresto. Nasamsam ang marked money sa mga suspect na isang fish vendor at ang kanyang kuya, kapwa residente ng Barangay Poblacion Oeste at kaibigan nila na taga-Barangay Pantal, kapwa mga nasa ustong gulang. Kaso ng paglabag sa Section 5 Article 2 ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dinampot naman ng PNP Katarman ang itinuturing leader sa isang riot ng mga minoridad sa Katarman Public Terminal. Sa video na in-upload makikitang away o riot ng mga minoridad sa gitna pa mismo ng napakaraming tao. Nagmisto lang walang pakialam at kinakatakutan na itong grupo. Ang itinuturing leader ay nabisagahan ng joint team ng Katarman PNP, WCPD at QRT team kasamang Local Economic Enterprise OIC Dr. Arlan Ong. Nakilala ito sa kanyang alias si Sia Negro. Ang interview isinagawa ng QRT office ng Katarman Public Market kasama ang nasabing bata na leader na si alias Negro at ang kanyang guardian. Matapos na isailalim sa investigasyon, dinala ang 15 anyos pa lamang na si alias Negro sa Katarman Police Station para sa ibang proseso. Dahil dito, ayon naman sa report ng Katarman Information Office, may paalala ang LGU Katarman na suporta ng pagbibigay proteksyon sa mga bata. Hinikayat ng LGU ang mga magulang, guardian na maging aktibo sa pag-guide at pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehong insidente. Ngunit hindi na bago ang nasabing away o riot nitong mga minoridad kung saan ilang beses na itong na-involve sa nasabing riot sa Barangay Nara na naturang bayan. Itinuturing itong perwisyo naman ng mga residente na ayon sa nasabing mga residente, hindi daw na-aksyonan o nababantayan ng PNP maging ng Barangay Tanod. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang lalaki makaraang mahuling aktong nagpapaputok ito ng baril sa Purok HCQ Lawag, Barangay Maloma, San Felipe, Zambales nitong 1:40 ng madaling araw. Sa ulat, nakatanggap umano ng tawag ang San Felipe PNP mula sa isang concerned citizen na umano'y may nagpapaputok ng baril. Kaya't agad na rumesponde ang mga pulis sa pamumuno ni Police Captain Nino Ryan Upenga kasama ang Barangay Peace in Action Team sa lugar. Agad namang napasuko ang suspect kasabay ng pag-aresto ng PNP dito. Na-recover mula sa kanya ang isang 9mm pistol na kargado ng natitirang 3 bala at 2 basyong bala. Dinala ang suspect sa San Felipe Municipal Police Station para sa investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kubilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naaresto kaninang alas 5:35 ng umaga, Pebrero 13, 2026 sa Barangay Cruising, Bayabas, Turil, Davao City, ang top 1 most wanted person sa municipal level ng Dumulog, Bukidnon na si Jory Araguna, 60 anyos. Isinagawa ang Manhunt Charlie Operation ng Turil Police Station katuwang ang Dumulog Municipal Police Station na nagresulta sa matagumpay na pagkadakip sa suspek na isang gwardiya at residente ng Bukidnon. Ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 8 sa Malaybalay City, kaugnay ng 6 na bilang ng kasong qualified sexual assault at acts of lasciviousness. May nirekomendang piyansa na 100,000 para sa 3 kaso ng qualified sexual assault at 90,000 pesos naman para sa 3 kaso ng acts of lasciviousness. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na siya ng Dumulog Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Para sa MBC TV Network News,
Ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.